Itinulak ng revolusyonaryong guvardya ng Islam ang negosasyon sa kritikal na yugto habang sinasabi ng hukbong sandatahan ng Iran na muli nitong bubuin ang mga puwersa nito at nakaalerto ang Israel. Ngayong Lunes, ika-27 ng Abril, 2026 nais ng revolusyonaryong gwardiya ng Islam na agarang luwagan ni Trump ang presyon sa kipot ng Hormuz. Hindi pa rin nila ibinibigay ang pangunahing hinihingi ni Donald Trump. Tuluyang wakasan ang banta ng nuclear ng Iran at itigil ang pagpupondo sa mga grupong terorista sa reyon. Ikuwento ko yan, pero siguradong gusto mong mag-subscribe para updated ka at makatanggap ng real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag. Sa kredibilidad ni Wilson Alves, mais seryosong nangyari matapos ang panukala mula sa Iran dumaan sa mga tagapamagitan ng Pakistan. Ayon sa Associated Press, nagalok ang Iran na tapusin ang kontrol sa kipot ng Hormuz, ngunit hindi direktang tinalakay ang programang nuklear. Iginit nila sa Estados Unidos na tapusin ang pagbablokeyo sa mga pantalan ng Iran. Para sa Washington, parang tinatangkang alisin ang presyon militar at ekonomiko na hindi tinutugunan ang ugat ng krisis. Iginit ni Trump na dapat tapusin ng kasunduan ng landas ng Iran sa sandatang nuklear. Dito lumalalang sitwasyon dahil sinusubukan ng rehimen ng Iran baguhin ang usapan. Imbes na talakayin ng pinayamang uranium, inspeksyon, garantiya at pagtatapos ng panganib ng nuclear, inilipat nilang usapan sa pagbablokeyo, mga parusa, reparasyon at kontrol sa Hormuz, isang pagpapalit ng focus. Pero para kay Trump at Israel, wala itong nalulutas. Nagbibigay lang ito ng oras sa rehimen para makahinga, muling isaayos ang makinarya nito at subukang bumalik ng mas malakas sa negosasyon. Ang pahayag mismo ni Ibrahim Azizi, pinuno ng Komisyon ng Pambansang Seguridad at Panlabas na Patakaran ng Parlamento ng Iran, ang naglantad sa lohika nito. Ayon sa kanya, tinanggap ang tigil putukan para ibalik ang kakayahang militar at muling punan ng armamento. Ibig sabihin, ang pahinga ay hindi mukhang hakbang para sa kapayapaan, kundi bilang isang estratehikong pahinga upang muling buin ang lakas. Pinatitibay nito na ang revolusyonaryong gwardiya ng Islam ay tumigil sa digmaan, hindi dahil sa kawalan ng kagustuhan, kundi dahil kailangan nila ng oras. May presyon din sa dagat. Noong Abril, naitala ng Central Command ng Estados Unidos ang mga kilos na may kaugnayan sa pagharang ng mga barkong papasok o palabas ng mga pantalan ng Iran. Bukod sa operasyon sa pag-aalis ng mga mina sa kipot ng Hormuz at pagharang sa sasakyang gustong lumabag sa blockade, hindi na lang ito puro salita. Ang operasyon ng Amerika ay nasa lupa, sa dagat at sa rutang sumusuporta sa ekonomiya ng rehimen. Mas naging sensitibo ang sitwasyon nang kanselahin ni Trump ang papapadala kina Steve Witkoff at Jared Kushner sa Pakistan. Ang biyahe ay bahagi sana ng bagong negosasyon, ngunit sinuspinde ito dahil walang pag-usad. Sinabi ni Trump na pwedeng tumawag ang Iran kung gusto nilang makipagnegosasyon. Simple ang mensahe, hindi hahabol ang Washington sa mahinang alok. Iniulad ng Guardian na nabawasan ang pag-asa para sa pag-usad ng negosasyon, na wala pang bagong usapan na nakatakda at nananatili ang deadlock sa mga pangunahing issue, ang nuclear program ng Iran, ang pagdaan sa Hormuz, at ang suporta ng Tehran sa mga armadong grupo sa reyon. Itinala rin ng pahayagan ng isang naunang sesyon sa Islamabad ay tumagal ng 21 oras, ngunit natapos ng walang tunay na pag-usad. Sinubukan ng Iran na ibunto ng bahagi ng sisi sa Pakistan. Ayon kay Ebrahim Rezai, tagapagsalita ng Komisyon ng Pambansang Seguridad ng Parlamento ng Iran, walang kredibilidad ang Islamabad bilang tagapamagitan at pabor umano ito sa interes ng Pangulo ng Estados Unidos. Ipinapakita ng akusasyong ito ang pagkainis sa Tehran. Kapag natigil ang negosasyon, naghahanap ang rehimen ng panlabas na sisisihin. Pero hindi sa Pakistan nagsimula ang krisis. Nagsimula ito sa pagtanggi ng Iran na tanggapin ang pangunahing punto, ang pagwawakas ng programang nuklear na tinitingnan ng Washington at Jerusalem bilang banta. Hindi kumbinsido si Trump sa tangkang palitan ng usaping nuklear na mga diskusyon tungkol sa blockade, toll sa Hormuz at mga parusya. Hindi kumbinsido ang Israel. Para sa magkabilang panig, ang pagbibigay ng oras sa Iran ng walang garantiya ay parang inuulit ang dating pagkakamali. Pinananatili ng Israel ang mahigpit na presyon. Ipinahayag ng Israel ang suporta sa matatag na posisyon ni Trump na magpatupad ng blokeyong pandagat laban sa Iran at buwagin ang natitirang kakayahang nuklear ng Iran.
Pinapakita ng posisyong ito na hindi tinitingnan ng Jerusalem ang krisis bilang simpleng alitang pangkalakalan o diplomatiko, kundi bilang usapin ng pambansang seguridad para sa Israel. Kaya mahalaga ang agarang pagpupulong ng puwersa ng depensa ng Israel at gabinete ng seguridad. Alam ng Israel na kung mabibigo ang diplomasya, maaring maging militar ang susunod na yugto. Ang senyales mula Teheran ay hindi totong pag-atras. Ito ay muling pag-oorganisa. Nangamini ng isang mambabatas ng Iran na ginamit ang tigil putukan para palakasin muli ang kanilang puwersa, ang babala ng Israel ay hindi na pagmamalabis kundi kalkulasyon para sa kanilang pagkaligtas. Ang Islamikong Revolusyonaryong Guwardiya ay lalong lumilitaw sa sentro ng kapangyarihan ng Iran. Iniulat ng Euronews na matapos ang malalaking pagkawala sa pamunuan, napunta kay Ahmad Vahid na konektado sa mayigpit na bahagi ng rehimen ang pamumuno ng gwardiya. Inilarawan ng ulat ang institusyon bilang paralel na puwersa na may presensyang militar, ekonomiko, politikal at regional. Ito ang dahilan kung bakit natigil ang negosasyon. Hindi lang ito tungkol sa kalihim ng ugnayang panlabas na nakikipag-usap sa tagapamagitan. Ang totoong bigat ay nasa Islamikong Revolusyonaryong Guwardiya na siyang may kontrol sa luhika ng paglaban, pagbabanta at pressure sa Hormuz. Habang silang namumuno sa desisyon, posibleng mabuo ang kasunduan na may mataas na hinihingi, kaunting konsesyon at maraming kalkulasyong militar. Sa loob ng Iran, nararamdaman din ng mga tao ang pressure. Ang pagkantala ng internet ay nagre-resulta sa araw-araw na pagkalugi na umaabot sa 50 trilyong Iranian reals o tinatayang 31 milyong dolyar. Ayon kay Jahandir Agazadeh, pinuno ng Komisyon ng Internet at Paglipat ng Datos ng Organisasyon ng Teknolohiya ng Tehran. Dagdag pa niya, halos 1/5 bahagi ng mga manggagawa sa mga digital na kumpanya ay nanggaganib mawala ng trabaho. Pinapakita ng digital blackout ang ibang panig ng krisis. Sinisikap ng rehimen kontrolin ng impormasyon, ngunit naapektuhan rin ang sariling ekonomiya. Humihinto ang maliliit na negosyo, nababawasan ang kita ng manggagawa, bumabagal ang sistema at nalilimitahan ang komunikasyon sa labas ng bansa. Ang mahigpit na kontrol sa panloob na naratibo ay lalong nagpapalala ng pagkadismaya laban sa mismong gobyerno. Sa panglabas na laranja, si Abbas Araghchi, ministro ng ugnayang panglabas ng Iran, ay dumaan sa Pakistan, Oman at Russia upang humingi ng suporta at diplomatikong solusyon. Iniulat ng AP na dumating siya sa St. Petersburg para makipagpulong kay Vladimir Putin matapos ang regional na pakikipag-ugnayan tungkol sa digmaan at Hormuz. Ipinapakita ng kilos na ito na sinusubukan ng Teheran magbuo ng network ng suporta habang humihigpit ang blockade. Ngunit ipinapakita rin ng pagpunta sa Russia ang kanilang kahinaan. Kung kailangang dumaan ng rehimen sa mga tagapamagitan, kasosyo at dayuhang kapangyarihan para maibsan ang direktang presyon ng Estados Unidos, seryoso na ang sitwasyon. Gustong magpakitang gilas ng Iran pero halata ang kanilang pagkaapurahan. Lumalapit sila sa Moscow, nakikipag-usap sa Oman, inaakusahan ng Pakistan at gustong ipakitang kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Ang pamunahing punto ay mukhang pinili ng revolusyonaryong gwardiya ng Islam ang landas ng kontroladong pagtutunggali. Hindi nila tuluyang isinasara ang pinto pero sinusubukan nilang idikta ang mga kondisyon. Ayaw nilang isuko ang programang nuklear, gusto tapusin ang blockade, pinag-uusapan ang pagbubuo ng puwersa at inaakusahan ang mga tagapamagitan. Ang problema, lalong nagiging delikado ang estratehiyang ito araw-araw dahil nagbibigay ito ng dahilan sa Israel at Estados Unidos para ipagpatuloy ang kanilang presyon. Ang panganib ay bagong yugto ng digmaan, hindi sa kawalan ng babala, kundi dahil iginigiit ng rehimen ng Iran na gawing sandatang pampulitika ang Hormuz. Ginagamit nila ang programang nuklear bilang alas sa kanilang kaligtasan. Hindi dapat ito tanggapin ng Israel. Hindi pa rin umatras si Trump at dama na ng pandaigdigang merkado ang epekto sa presyo ng langis, transportasyon at seguridad ng enerhiya. Sa huli, umatras ang Islamic Revolutionary Guard sa negosasyon dahil ayaw nilang isuko ang mahalaga. Ipinapakita ng paghahanda ng Iran sa bagong yugto ng militar na maaring pansamantalang pahinga lang ang tigil putukan. Para kay Trump, kung walang seryosong kasunduan sa nuklear, hindi titigil ang Islamic Revolutionary Guard sa pagsuporta sa mga grupong terorista at walang malayang daan sa Hormuz, magpapatuloy ang giyera. Ang susunod na desisyon ay maaring idaan sa dahas na mas mabagsik kaysa sa mga naunang yugto. I-like at i-subscribe ang channel tapos basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.